So, ibig sabihin, talagang, kasi sa kasalukuyan po, talagang ang mga books naman natin na ginagamit ay hindi siyempre, halimbawa, Quezon City ka, ang ituturo mo talaga purely Quezon City. Tama po ba ang aking pagkaunawa? So, ang parang iniisip ko yung sa data. Paano po kaya yun? Kasi, lalo na sa mga private school na meron talaga tayong ginagamit na textbook. Oo. Na kumbaga ang ating mga publishing house ay hindi naman ready sa ganitong pagkakataon. Okay. Anyway, sa ikalawang taon pa mangyayari yun sa grade 3. So, 2 years, 3 years from now, kasi grade 3. Take note ng implementation ng K-12, grade 1 lang, at saka grade 7. Okay? Grade 1 lang, at saka grade 7. Yung grade 2 hanggang grade 6, at grade 8 hanggang grade 10, the same. Pareho pa rin. Okay? Yung pa rin. Kaya nga, wala akong laman. Yung pinakita ko sa inyong outline ng grade 7, meron din akong outline ng grade 1, actually, kung gusto nyo makita. Pero more or less, ako at ang aking pamilya pamayanan. Ganun lang siya. So, ang implementation ay grade 1 at grade 7. At the moment, merong schedule ng training of trainers ng UP Group sa DAP next week. Training of trainers. Etong trainers na to, siya yung magma-mass training mula May hanggang June 9. So, every week, 5 araw yung training kasi sa bawat curriculum. So, yung elementary, next week yata yung elementary, grade 1. Ang grade 1 next week, training of trainers. Okay? Tapos, mula Mayo, May 4 yata yun, mula May 4 hanggang June 9, mass training. So, ang site ng training ay regional. So, kunyari, sa Manila, NCR, ang PNU, site ng training. Ang TUP, so may mga universities, teacher education institutions, na magiging site ng training ng grade 1 at saka grade 7. So, mass training yan sa sa May hanggang June 9. Next week, training of trainers lang siya. Ang dagdag din po. Di po ba meron tayong ginagamit na MLC galing po sa DepEd? So, ngayong taon na to, magbabago tayo ng ating syllabus. So, bali ang focus lang po muna sa grade 1. Oh. Grade 1 sa elementary, grade 7. So, yung grade 2 to grade 6, yung pa rin. The same Yes, po. the same. And then, ma'am, meron pong pahabol pa. Di po ba parang kapag dito sa K-12, ang ano natin is yung mother tongue, parang gano'n. So, ang tanong ko din po is, may mga posibilidad po ba na may mga ilang asignatura na magko-combine or paano po ba? Hindi magko-combine ang asignatura. May asignaturang mother tongue, may asignaturang mother tongue, at may asignaturang magma-mother tongue. Most likely, ang AP, magma-mother tongue yan. Pero, ilang languages ba? 12 languages. 12 lang, hindi lahat ng languages ay mother. Hindi lahat ng languages sa mga regions ay ilalagay sa mother tongue. Ano lang siya, yung 12 major languages. Yun lang yung gagawin. Thank you po, ma'am. Hanggang grade 3 yung mother tongue. Kung magtatanong kayo naman, bakit mother tongue? Binatay niya na ito sa experiment. Sino sa inyo nag-accept ng mother tongue? So, background para sa inyo yung mother tongue na to. Nagbatay sila sa maraming experiments. Pero merong experiment dito sa Pilipinas na ginawa sa Kalinga area. Kasi ang yun yung teorya na yung cognitive, yung cognitive development ay mas mahasa kung ginagamit yung mother tongue. Okay? Saka ka na lang magkakaroon ng transition at a certain age level. So, pag nag-transfer ka from language 1 to language 2, strong na yung iyong cognitive development. Yung concept ay strong na. So, ginawa itong experiment somewhere in Kalinga. Yung isang grupo, nagsimula sila ng kindergarten English hanggang grade 6. Yung isang grupo, nagsimula ng mother tongue, Kalinga yung language, mula kindergarten hanggang grade 3, at ang
transition from language 1 to language 2 ay grade 4. So at the end ng ano niya, binigyan sila pareho ng test. Anong resulta? Mas mataas yung nag-mother tongue kaysa yung nagsimula sa English language. Kaya very strong. Makikita naman ninyo yung creativity kasi ng tao at yung kanyang pag-iisip, mas well-developed kung na-enhance yung mother tongue. At tignan nyo ang Japan, tignan nyo ang Korea, tignan nyo ang mga European countries. Ang pag-theorize nila sa language nila. Di ba? Ang pag-create ng bagong ideya sa language nila. So kaya talagang yun yung ginamit na batayan doon sa mother tongue. So yun yung din ang mangyayari sa mga lahat ng subjects actually, ita-translate siya sa mother tongue. So ang tanong dito, instructional material, syempre. Ang teacher sa mother tongue-based language, education, sinitrain din gumawa ng big book. So kung aralin palipunan niya, gagawa ka ng big book tungkol sa folkways, kwentong bayan, etc. May mga big books yan. Okay? Meron pang tanong? Medyo controversial. Yes, sir. Doon po sa likod. Meaning, hindi wikang puso. Ano lang? Ilocano kami, Ilocano. Yung mga Tagalog dito, Tagalog. Dr. Martinez po ng Lyceum. Napansin ko sa local history, may problema eh. Bakit? Siguro, tanongin natin sa sarili natin, bihirang probinsya na may lathala ng istorya ng kanyang bayan. Bakit ko po nasabi? Yung aking pong tiyo sa San Luis, Batangas, na retirado ng barangay captain sa 30 taon, 90 anyos na, at gusto ng manahimik sa buhay niya, naistorbo pa. Dahil binibigyan ng signatura ng mga teacher, sila mismong teacher ay wala, inaalam ang istorya ng bayan. Ngayon, sa Batangas, meron po kami na natuklasan ko na kay Aurea, 1972, panahon ni Marcos, meron yon. Pero ibang bayan, wala. At mapapansin po niyo sa Wikipedia, sa Bulacan, masyadong malnourished ang paglalagay ng datos sa bayan ng Bulacan. Bakit? May pinagtatakpan sila eh. Pinamamarali nila na sila talaga Tagalog. Ang Bulacan hindi po Tagalog. Teritoryo po yan ng mga Macabebes. Tanongin po niya sa Macabebes, may problema eh. May mga problema. Kami po sa Diwa ng Batangas, amin pong Batangas Heritage Society, isa po naming gagawin, gagawa po kami talaga ng kasaysayan ng bawat lokalidad na talagang nanggagaling sila sa may koordinasyon sa kanila. Yung pong isang problema sa pagtuturo ng kasaysayan. Ewan ko po sa inyo, katulad nga kahapon, tinanong ko ang history yung speaker kahapon, bakit mo nilang tawan ang Batangas? Bago pumunta si Goiti sa Manila, nakipagpatay ko sa Taal. Nakapoint sa Manila eh. Sabi niya, local history, shortcut. Anong shortcut? Bago nga nakipagpatay kay Rasul Layman, nakipag-practice muna sa kumintang sa Taal eh. Pumunta muna sa Malayan eh. Pati yung mga Macabebes, hindi masyadong highlight ang kanilang partisipasyon. Pati ang Bicol, hindi lang sinasabi ang massacre dyan at pagnanakaw, hindi na mga ginto. Bakit natin pinipigilan? Pasensya na po kayo sa atin lang po ng damdamin ko. Sana magawa po ng paraan at sana yung mga probinsya, magtayo po kayo ng inyong local historian, history na organization. At matutuwa po yung mga historical society natin, yung pambansang history natin, kasi may makakatulong. Hindi po lang historia kami, pati pong pangkalikasan, binabantayan po namin ang biscuit sa Taal. Pinipigilan po namin ang pagwasak ng pasag ng kultural ng bawan, etc. pa. Maraming po salamat sa aking nailahat ng damdamin. Tama po yan. Sang-ayon din ako doon kasi hindi well developed ang local history natin.
No? Ang problema kasi, hindi pa buo yung curriculum ng local history. Basta nilagay lang muna nila doon local history. Ewan ko ano nalagay nila sa unang markahan, ikalawa, ikatlo, ikaapat. Pero, on second thought, opportunities ito ng mga historiador. No? Di ba, opportunity ito ng mga teachers ng history, kasi pwede nyo gawin thesis ito later, yung local history na inyong mga lalawigan. No? Gawin yung thesis yan. Opportunity yan para sa inyo. No? At tapos, meron naman isang gumawa niyang panahon nila, Dr. Saider, yung history. Ginawa nila yung local history, kaya lang hindi buo. Pinagawa nila sa first year high school, hindi grade 3. Yung unit 1 ng kanilang history, Philippine history, nag-focus sila sa local history. Nakakatuwa yung mga bata kasi buhay na buhay yung kasaysayan sa kanila. Naging very engaged, no? Naging engaged yung mga bata. At to the point na, yung mga magulang, nilinervyos kasi hindi umuwi ng tamang oras yung mga bata. Naghahanap ng mga batis na kasaysayan doon sa kanilang mga barangay. Hala, sige, alas 12 na ng gabi, naghahanap ng mga taong ini-interview. Nabuhay actually yung subject na Grade 3 pa, grade 3 doon sa paghahanap pa ng saliksik. Kaya lang, hindi ko malaman kung paano magsasaliksik ang grade 3. Problema na natin Ang tayo. teacher ang magsasaliksik. Sigurado ako. Di ba? Ganun ang mangyayari. Kung yung grade 3, very simple, yung paghahanap nila nung datos. So yun yun. Actually, yun yung isang magiging problema pagdating dyan. Ano taste ulit? Magandang umaga po. Gringo Corpus po mula sa UP Integrated School. Una po, reaction lang po dun sa sinabi po na parang ang tingin ko po kasi dun sa sinasabi ko, parang magiging historiador na itong mga grade 2 at grade 3. At walang established na, or walang buong na salaysay o naratibo. Well, hindi sa lahat ng mga probinsya. Kasi may mga probinsya na meron silang mga dokumentong naipreserba. At kung wala man po, yun ay kasi pwede naman aralin ang kasaysayan nang hindi lang doon sa nakatala. Pwede siyang oral eh. Last week ko dissertation niya. At mga barangay, ang panggagalingan ng grade 10, hindi yung magiging parang historiador na sila na talagang buo, komprehensibo yung pag-aaral ng pamayanan nila. Kundi ano lang yung mga alimbawa, kasi po kasama ko doon sa, well, bumalangkas ng draft ng yung learning competencies at saka yung outcomes at topics ng grade 2 and 3. So parang nakalagay lang po doon, parang maikling kasaysayan kung saan makikilala ng mga bata 2 and 3 sa kanilang level, maintindihan nila at makikilala yung kanilang barangay, komunidad, or yung kanilang probinsyang kinabibilangan. At hindi nangangailangan ng malalim na pagtatalakay doon. Halimbawa, yung logo ng barangay. So, paano nagkamap sa logo ng barangay? So, pwedeng ang source niya, hindi lang yung official records, or kung merong official records, pwede yun, pero pwede niyang tanungin yung kanyang mga parents, yung kapitbahay. So, ang gist po nun ay matuturuan yung bata ng paano ba ginagawa yung kasaysayan, or paano nabubuo, without hindi yung magdidig ka na sobrang papahirapan mo na yung mga bata na kailangan nilang mag-interview, kailangan nilang mag-research. Hindi naman po ganoon kasi grade 2 and 3 sila. So, grade 3 ang local history, di ba? Pati grade 2 po. Pati grade 2. Opo. Barangay komunidad. So, ang challenge ay nasaan yung laman nun para ma-compare natin. Kasi walang laman yung curriculum, walang curriculum yung grade 2 and 3. Wala laman. kasalukuyan pa nga pong inaano. Yun din ang problema sa DepEd kasi medyo atrasado rin nilang binigay para kumpletuhin at i-implement na next school year, pero atrasado nila binigay. Kasi kung curriculum yan ang anuhin mo, may enough time to, kaya lang atrasado nila binigay din po. Pero ganun pa man po, parang meron sa local history, ang ano niya, komunidad lang. So, ang naalala ko po doon, parang yung pinanggalingan ng pangalan ng barangay, yung logo ng barangay, yung institusyon sa barangay, paano sila itatag, bakit may mga ganun, sino yung mga actors doon sa barangay. Yun lang po yung focus na hindi yung mas malalim na. Grade 2 and 3 po. Oo. Kaya nga pag sinabi mong yung ang aking pamayanan, yun talaga yung teacher sa barangay. Pero pagka grade 3, ano naman yung lalagyan sa buong taon? Ano yung naman yung buong taon? Okay.
ginawa nila many years ago, or siguro a week ago, gumawa na sila ng curriculum. Ang naging problema, nagtawag ng mga conveners, back to zero. I don't like it, sabi nila. Ayaw namin ito curriculum daw. Borahil, gumawa ng bago. Kaya, atrasado talaga. Ganun ang nangyari doon. Meron nang ginawa, yung basic, yung secretary department, gumawa, with some consultants. Ang nangyari, nireject. Kaya yung atrasado, samantala itong subject areas, hindi nireject eh. Ganun na nangyari. Kaya lang ang tanong ngayon ay, nasaan yung outline ng grade 2 at saka grade 3. Para makita, kasi ngayon nagkakaroon ng mga misconceptions. Ano? Mag-local history at grade 3. Yun yung naging problema. Yun nga rin po siguro yung misunderstanding ko na kasi nga yung local history, parang tuturuan sila ng hardcore history. Hindi po ganun yung konsepto ng Di ba may national local history, lalo na sa level ng Paano grade pag may local 1. history? So basic lang po, parang pinagalingan. Paano mo magagamit yun? Kasi nandun na eh, parang gagamitin mo yung mga resources na nandun present sa kanila, na available sa kanila. Interview sa mga parents nila o sa mga lolo nila is enough para makabuo ng kasaysayan o maintindihan yung pinagmulan ng kanilang pamayan ng sinasalihan. So, asan kaya ang framework doon? Anyway, nag-iisa siya, kasama ka pala sa team, ano? Yun yung mga tanong namin, nasaan yung direksyon. Yan. Kasi ang nakita namin sa grade 7, historiography eh. Yung grade 7 historiography. Primary sources. Oo, primary sources, which is part of historiography. So, nawawala si civics education. Yun yung namin. Sige, kaya magtatanggol ngayon. Ay, hindi ko po. Tanggol ang website. Hindi po. Siguro po dapat, unang-una, ako po si Professor Alcawili from UP Integrated School din po. Siguro unang-una ay dapat linawin natin ang ating pananaw sa kasaysayan. Kasi ang ating initial na reaction ay anong mangyayari sa mga bata? Sila ba'y magiging historiador? Kasi sinisimulan na sa early grade ang pag-aaral ng kasaysayan. Siguro ilang paglilinaw lamang sa kasaysayan, hindi naman siya pagbabakas lang o pagbabalik lamang sa nakaraan. Sa kasaysayan, inilalabas natin dito lahat ng aspeto ng lipunan. Halimbawa, yung sipika, hindi yan mawawala. Karapatan, geografiya, ekonomiya, lahat ng yan ay nailalahok sa kasaysayan. So it doesn't mean na gano'n ang framework ng Department of Education na ipatutupad sa K-12 ay mawawala na ang geography at sipika, magiging ka na lang. Okay, so, ganyan din po, siguro natatakot tayo sa malaking pagbabagong magaganap sa ating curriculum. Totoo po yun, nakakatakot po siya. Lalo ba't hindi handa ang lahat ng guro. Kasi kung yan yung pangalan, sinisimulan ang pagte-train. Pero kung titignan po natin ang kabuuan ng curriculum, simula po sa grade 1, lahat po ng kakailanganin nilang skills habang sila ay umuunlad, grade 2, grade 3, hanggang makarating sila ng grade 12. Lahat po ng skills na yan ay sinisimulan ng i-develop as early as grade 1. So, pag sila ay tumutong ng grade 2, halimbawa, dahil sa grade 2 pa lang ay meron na rin pag-aaral ng kasaysayan ng kanilang pamayanan. Ganun din, pagdating ng grade 3, may pag-aaral na ng kasaysayan ng kanilang lalawigan. Lahat ng mga skills na kakailanganin doon, makatitiyak po tayo na grade 1 at grade 2 ay nilin lang na, halimbawa, paggawa ng timeline. Nasa isip kasi natin na ang timeline ay magagamit lamang natin pag pinag-aralan ng kasaysayan, which is not true. Kasi maaari na natin yung magamit, halimbawa sa pagtingin sa ating sarili, pagkilala sa ating sarili, paano ba ako nagbago bilang isang individual? Halimbawa sa iyong kasuotan, sa iyong mga laruan, sa iyong physical na anyo. So yung mga kasanayan na yan, hanggang umabot siya ng sa panahon na kakailanganin niya for grade 3 o for grade 5 o for grade 7, handa na yung mag-aaral. Siguro dito rin, ako personal na reaction ko ay maaaring hindi talaga tayo handa pa kasi nga minamadali natin ang pagtulong ng K-12 curriculum. Ngunit dahil we can do right now ay tanggapin yung pagbabago at maging bukas tayo sa mga panibagong kaalaman din na masusupresan natin bilang mga guro, kasabay ng ating mga estudyante. Patungkol naman sa lokal na kasaysayan sa grade 3,
ang kasaysayan kasi hindi lang naman natin nakukuha sa pamamagitan ng pagbabalik sa mga dokumento. Yung binabanggit nga kanina ni Ginoong Corpus, ang kasaysayan, nailalawag din dyan yung oral history. So, ang pagtatanong ay isang paraan ng pagsasaliksik na kayang-kaya rin naman gawin ng mga mag-aaral sa elementary. So, yun lamang po. Kuhain ko na rin po ang pagkakataon na ito. Siguro para mas malinawan tayo sa magiging tumuhin ng digital curriculum, maganda po siguro na maging kabahagi tayo ng gaganapin National Congress for Social Studies Teachers sa May 7 to 9 po. Ito ay pamumunahan ng National Historical Commission of the Philippines. Doon po ay bubusisihin ang detalye ng curriculum ng grade 1 and grade 7 para mas magkaroon tayo ng buong pananaw doon sa ipatutupad niya ng curriculum this coming school year. Yun lamang po, maraming salamat. Saan po gaganapin yung kongreso na yun? Dapat umaten Sa National Historical Commission po sa Calao, May 7 to 9 po yun. Doon ay tatalakayin yung framework ng K-12 curriculum para sa araling panlipunan at ganoon din, detalyadong tatalakayin ang bawat unit ng grade 1 and grade 7 dahil ito nga yung ating i-implement na sa June. Ito po ay mayroong actually bayad po siya. Kung hindi ko nakakamali, 2,000 ang pagpaparegister. 2,000 po. Paki-check niyo po sa website ng National Historical Commission of the Philippines. Yun lamang po, maraming salamat. Okay. Siguro, reaction lang kasi, nakalagay kasi dito sa framework, kasi kayo yung gumagawa, no? Kasama kayo, di ba? Nakalagay kasi sa framework ninyo, mula nakaraan, kasalukuyan, at future. Pero pag tinignan mo yung grade 7, specifically, puro courses of history hanggang kasalukuyan, hindi siya nakarating ng future. So, paano yun? Walang competency, wala kang nakikita competency. Actually, ang curriculum po ay una. Sa palagay ko, hindi pa lamang ito ilalabas ng DepEd kasi, syempre, sinitrain muna yung chief trainer na nung nakaraang linggo ay ginanap na sa DAP. At ito ang susunod na linggo ay gaganapin ulit ang training for elementary subject areas and April 30 ay gaganapin naman yung para sa grade 7. Siguro kaya nga nakikita natin na bakit gano'n ang mangyayari sa grade 7, historiography na parang historiography yan na talaga kasi pag-aaral ng mga primaryang body. Sabi ko nga kanina, dapat tingnan natin ang curriculum hindi per grade level. Kinakailangan buo ang pagtingin natin sa curriculum. Ano ba yung gusto natin mangyari sa ating mga mag-aaral? Kasi kung papansin ninyo, yung binanggit ko nga kanina, as early as grade 1, may mga pasimula na pagbubuo o pag-develop ng skills na kakailangan nila for higher level. Example ko, grade 5 and 6, nakita ninyo, hinati sa dalawang bahagi ang Philippine history. Bakit po nagkaganoon? Para by grade 7, malakas na po yung kanilang historical background at handa na sila sa pag-aaral, pagbubusisi ng mga primaryang body. Paano ko lang nag-drop out ng grade 5? Hindi buo. Yun yung point eh. Dapat bawat year level, buo yung curriculum. Hindi yung buong curriculum. Of course, may buong curriculum, buo yung curriculum. Pero bawat year level, tingnan mo buo. Yun yung importante doon eh. Self-contained yung bawat isang year level. Kasi kami nasa curriculum kami eh. But anyway, isa pang point, nakita ko yung buong curriculum sa Clark. Piniset sa atin yan eh. Piniset na ng DepEd yung curriculum. Kaya nga ako nakakuha ng kopya. Yun yung binigay sa aming curriculum. Galing sa Clark. Actually, kung babalikan niyo po yung naging artikulo ni Dr. Choco, isa ito sa problema. Pinapag-aralan natin pinapag-aralan natin ang kasaysayan ng ating bansa sa grade 5 lang, sa current curriculum, tama po ba? Grade 5 tapos grade 7. Ang problema nga po dito, tama yung concern ni ma'am, paano kung yung bata magda-drop out siya? Ibig sabihin ba yan ay mawawala na siya ng pagkakataong aralin ng kanyang kasaysayan. Na sa totoo lamang po, napakarami ng pag-aaral na ang kasaysayan ay mahalaga sa pagbubuo ng bansa at sa pag-develop ng mga mamamayan na may pagmamahal talaga sa bayan. So kung sisimulan lang natin siya sa higher level, paano nga yung mga magda-drop out? Basically, that's the point. Kaya sinisimulan na siya, ini-integrate na siya sa mas mabababa pang grado. Kasi paano nga kung halimbawa hindi ka na kayang pag-aralin ng magulang mo grade 5 o grade 6, wala ka ng sense ng kasaysayan. Kasi
Sa ngayon na lang, di po ba, kahit mga nakapag-aral na, umabot na ng university, hindi pa rin nila talaga alam ang kanilang nakaraan. Kung kailan natin ito sisimulan. Di mainam na simulan natin ito sa mas mababang level pa lamang. Pag pinag-aralan mo yung RSEC, yun din naman eh. Nandun niyo kasi isayang mula grade 1 hanggang grade 6. Kaya lang, ito putol. So, at least yung dun sa RSEC, hindi naman ako ano ng RSEC, no? Pero nakita ko kasi yung direksyon ng RSEC, mas buo siya. Buo siya. Ito putol na grade 5. Eh, dinuon na ng grade 5. Meron ko pang history, yung civica doon sa Hekasi. Hekasi eh. Grade 4 to 6 may civica. Tapos civica. No, civica. May kasaysayan din eh. Civic, culture, and kasaysayan. Civica, Hekasi. Buo yun. Bawat isa buo. Ito putol. But anyway, makipag-debate na lang tayo pagdating doon sa ano. Doon sa Congress kasi nagtatanong din ang mga senador. Asan ang multidisciplinary at saka interdisciplinary? Asan ang global positioning dito? Tinatanong din nila yun. Pasensya na po, patalaskas. Tinatawagan po si Marisa Morga Bolera, mangyari magtungo po sa registration area. Marisa Morga Bolera, personal concern lang po. Maraming salamat. Hello po, good morning, magandang umaga. Ako po si Beth from USI, Universidad de Santa Isabel ng Naga City, Camarines Sur. Gusto ko lang, actually hindi naman tanong, kaya lang gusto ko lang ibahagi yung pagkabahala ko sa ngayon. Kasi siguro ang iba mapapansin nila, unawaan ko na sa kasalukuyan, naisabat ang sa ito curriculum ng K-12. Wala pang bata. Wala pa. Hindi ka nga alam ko ano na ulit, RBEC, tapos yung K-12. Wala pang bata. Wala pa po. Okay. Kasi, nakakabahala na maganda yung himalain mo yung K-12, di ba? Yung grade 1, 2, 3, yung sa narinig namin sa kasalukuyan, okay siya. Nakakatulong, magiging malawak yung pananaw, magiging panuri, etc. Pero, ang munti ko ng pagkabahala, kung saan ba patutungo yung curriculum na ito, kasi hindi pa nga natatapos ng RSEC. We are nasa ikalawang bahagi kasi kung correct me po if I'm wrong again, nasa pangalawang taon, grade 8, di ba? Nag-aaral tayo ng UBE framework, tapos may isa naayon sa RSEC curriculum, kasi naman may panibago. Yung kung ito bang, kasi bilang guro, siguro naunawaan natin na dapat kailangan din tayong maging handa. Kaya nga ngayon, di ba, yung kung ang kapaguran ba natin ito, may patutunguhan. Kasi ba kapag na naman, it will take us how many years? Ilang taon ang para dun sa makukumpleto yung curriculum, di ba? Kung nasa unang taon tayo, grade 1, tapos grade 7, ano yung mga susunod na mga taon na kukumpleto kaya? Baka pagdating na naman ng ilang taon, mawawala. Yung gano'n, yung pananaw na munting, hindi ko alam kung ito ba ay, kasi baka mapigil na naman. Okay, maganda yung kanilang kaya lang, para sa amin, yung guro, pati yung mga mag-aaral, maaaring magtihain ko ng kalituhan, hindi lang sa mga guro, pagguruan, kundi yung sa buong kabataan na tuturuan natin, di ba? Hindi ko alam kung basta ganun, ano po ang magiging reaction ng mga punto ninyo sa kasalukuyan ngayon. Actually, nag-benchmark kami sa maraming mga bansa, umikot kami ng mga sa ASEAN, Asian, lahat nag-undergo ng reform. Lahat may reforms ngayon eh. Yun nga lang, ang nakita namin sa mga reforms na ginagawa nila, mabilis at saka well thought of. At saka yung proseso ng pagbubuo ng curriculum, pinag-aaralan nila maigi. Lahat nag-undergo. Kahit na yung Hong Kong Institute of Education na punta kami, nag-go sila ng reforms ngayon. Hong Kong, ito kasi yung mga nasa top 20 in the whole world eh. Hong Kong University, nag-go rin ng reform. Yung Indonesia, Malaysia, Singapore, katatapos lang nila nung reform. Kaya ito yung meron silang buong curriculum. Ang problema sa atin ngayon, hindi buo yung curriculum, nire-reforma na.
although buo yung ibang subject areas, okay naman yung buo. Ngayon, ako ang nakikita ko na lang, at the end of the day, mahalaga yung conscious tayo sa framework. Conscious tayo sa whatever, kasi ako gano'n na lang ako whatever the content of the curriculum is, ano man yung content niya, in terms of the grade level. Kunyari, nakita ko yung grade 7, primary sources. Di ba? Puro primary sources siya, hindi ko alam kung paano yung alignment na ginawa nila. Hindi kasi maliwanag sa ginawa nila yung alignment nung subject, yung content doon sa framework. So, ang mangyayari, kung ako yung magtuturo niyan, ako na lang ang mag-a-align. Gagawa ako ng paraan, gagamitin ko ito para makakarating ako doon sa standard na sinasabi. So, ibig sabihin lang nun, kasi dapat ang pag-isipan natin sa mga teachers, makondisyon yung teacher na hindi palagi top-down yung, hindi sila palagi, ay, may reform na naman dyan, etc. Kung hindi nga buo yung curriculum, so paano kayong magagawa? Ako nakikita ko, at least buo yung framework ng K-12. Nakita niyo yung framework, pinakita ko sa inyo, di ba? So ako ang pwedeng tingnan, personally, pwede kong tingnan yung direction. Pag nagturo ako ng content ng kasaysayan, kasi nga naniniwala ako na mahalaga ang pagtuturo ng kasaysayan para ma-shape yung future generation. Meron siyang nakaraan, alam niya, grounded siya, doon sa kanyang pamanang lahi, grounded siya sa kasaysayan, para mataas yung level ng self-confidence niya. Pero, dagdag doon sa pagiging grounded niya sa kasaysayan, grounded din siya sa karanasan sa kasalukuyan. No, ano nangyayari? Para ma-shape yung kanyang future. Yung gano'n na, ayun, maliwanag yun sa framework. Siguro yun lang yung mahalagang i-emphasize sa mga teachers kung kayo yung supervisor or kayo yung mga coordinators, principals, or professors ng social sciences. Mahalaga yun, mahalaga yung tinutunguhan, kahit hindi tumutungo doon yung nakikita natin, patunguhin natin doon. Okay? Buo yung framework. Huling katanungan na po. Ako po si Roland Macawin. Ang concern lang po ng mga talugturo naman sa kolehiyo, nakita ko po napakaganda naman na po ng layunin ng K-12. Ang may tatanong ko lang po ay, ano naman ang mangyayari doon sa pag-aaral ng kasaysayan ng Pilipino sa kolehiyo? So, totoo ba na ito yung mawawala na? So, bawas din sa load yun sa mga college instructors. Then, doon din po sa pag-aaral ng historiografiya, aminin po natin, ang ibang guro, no? Iisipin. So, magagamot lamang yung ikahandang yun, doon pa rin sa kolehiyo. So, yun na po yung aking question. Okay. Ang general education sa kolehiyo, pag matutuloy ang 11 to 12, ay 36 units. Okay? Yung issues in contemporary history, issues in global world, ayun na yung pinaka-history ayun yung pinaka-social science doon sa 11 and 12. Bababa, maraming general education courses yung bababa doon sa 11 and 12. So kaya ang pagtuturo, ang kasaysayan halimbawa, nakalagay na sa issues yan Ano po yan? Contemporary and future yan. Yung teachers na kasaysayan sa tertiary level, doon na sila sa specialization. Kunyari, humanities, kasi parang hindi pa masyadong bola, pero ang naririnig lang namin sa taas na scheme ay ibibigay yung 11 and 12 doon sa kolehiyo, kasi wala namang facilities ang DepEd. So yung 11 and 12, ilalagay sa kolehiyo na magtuturo ng certain streams. Okay? Kunyari, humanities stream. Humanities stream, ito sa university na to. Technical stream, engineering, etc. Ito. Theoretical, ito. So yung gano'n ang mangyayari dyan, parang pinaka-bridging course yung 11 and 12, papunta sa tertiary. Kasi ang graduation ng grade ng K-12 ay, siyempre, merong kinder, merong grade 6, merong grade 10, junior high school,
at saka senior high school, grade 12. So ngayon, pinag-uusapan ng curriculum sa tertiary na parang 3 plus 1, 2 plus 1, no? Ganon. Parang 3 taon yung majorship. Tapos, yung general, 36 units na lang. So yung general, ang tawag dito, yung kasaysayan na bilang isang Gen F, kasama siya sa issue. Okay? Maraming salamat po, Dr. Zenaida Reyes. Kasi based on the reactions, we are not impressed, but we are challenged. Meron lang po ilang paalala at informasyon sa Ginoong Calabio bago po tayo magpiliin. Magandang umaga po muli sa ating mga kapakas. Marami na po ulit tayo. Ilang mga informasyon po